Kanya-kanyang diskarte ang ilang field workers na maghapong nagtatrabaho sa ilalim ng araw. Lalo na ngayong sunod-sunod ang naitatanang heat index na umaabot mula caution hanggang danger level na. Kaya naman kinakalampag ngayon ng ilang mambabatas ang Pangulong Marcos na maglabas na ng executive order patungkol sa heat break para sa mga manggagawa. Pero ang isang employers group iginiit, dapat ipaubaya na ito sa mga kumpanya. Si Ace Cruz may balitang A to Z. Babad sa tirik na araw ang 73 anyo sa Sinani Charito habang nagpipintura sa kalsada. Bukod sa uniform na long sleeve para hindi diretsyong tama ng init sa katawan, nagsusumbrero rin ito bilang proteksyon niya sa may inom ng tubig mayat maya. Ay, mas masawa ng init ngayon, sir. Sobra, lalo na kahapon. 3 araw na kami rito eh. Simula kasi kami doon sa Bukana. Nagpipintura. Ngayon, 3 days namin. Sa awa ng Diyos, matatapos na. Yung isang ganun, nauubos ko yun eh. Nangyayelo. Anya, mas gusto niya na dire-diretso gawin ang trabaho para hindi abutin ng sobrang init. Kasi pagka tumigil ka, mas lalong mas mainit. Pag napahinga mo yung oras na mas matindi ang init. Mas gusto ko yung tapusin kaysa sa may break ka na, magbe-break ka nga ng 15 minutes. Tapos sobrang init naman pag dating mo ulit sa workflow, di useless lang. Mas maigi pa yung Oo. Ayon sa Pag-asa, asahan na mas titindi pa ang init na posibleng umabot ng dangerous level. Dahil naiipon yung init doon kapag ganito. So, ibig sabihin, mas warm and humid siya. Therefore, kapag warm and humid siya, mas nahihirapan tayo magpawis o mag-release ng ating pawis para ma-cool down yung ating temperature. That is why medyo mas mainit dun sa mga areas na warm and humid. Kung kahit hinimok ni House Assistant Minority Leader Arlene Brosas, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maglabas ng EO patungkol sa heat breaks para proteksyonan ang bawat manggagawa sa informal at formal sector. Pero kumabig dito ang Private Sector Advisory Council. Anila, hindi na dapat daw magulat ang taong bayan sa ganitong panahon. Every summer, it's really going to be hot. If there are some people na hindi nila kaya sa init, then they file their leave. No? Karamihan ng mga leaves na that they are taken is during this period of summer. No? Dagdag pa rin konsepsyon, bayad naman daw ng tama ang mga manggagawa sa anumang pinagtatrabahuhan nila. Why give incentives? No, I mean, this is their job. They get paid for it, and right now wala kami problema dito sa mga empleyado namin. No? Kung hindi ubra ang insentibo at heat breaks, pabor naman ang ilan na ibalik sa sistema ang work from home setup. Using heat stroke and something, so kailangan nila talaga makita yung mga ganong senaryo para at least kahit papano, kahit everyday nagwo-work mga employees nila, at least alam nila healthy sila and wala silang inaalala by tomorrow may kasakit siya or what. Gayunpaman, ipinaubayan na ng employers group sa mga member companies ang mga ideyang isinusulong. Para bang sinasabi mo na ang mga employers hindi nag-iisip, hindi wala concern. Hindi totoo yun. Siyempre, asset mo yan most valuable asset. You will protect it more than others. Patuloy naman daw na pinapaalalahanan ng employers group ang kanilang miyembro patungkol sa kondisyon ng panahon. Pero kung paulit-ulit daw ang ganito eksena, baka mapilitan silang magbawas na lang ng manggagawa o itigil ang operasyon. Kinakalampag naman ngayon ng Traders Union Congress of the Philippines ang Labor Department para reviewin ang inilabas na labor advisory na prerogative ng pamunuan ng pribadong sektor kung sususpindihin ang kanilang working days. Dahil baka hindi maging patas ang epekto nito sa mga manggagawa lalo na kapag no work no pay ang posibleng maging resulta nito. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.